Magandang umaga, this is Aljo Bentijo. Hello Sir Aljo, magandang umaga at magandang umaga rin sa iyong mga taga-subaybay. Opo, para po sa ating mga nakikinig, lalong-lalo na sa labas ng Metro Manila, maaari nyo bang ipaliwanag sa amin, Commodore, kung ano itong West Philippine Sea? At ano ang legal o international basis kung bakit napakahalaga nito sa atin? Bakit mahalaga itong ipaglaban ng Pilipinas? Well, thank you for the opportunity Sir Aljo. No? Ang West Philippine Sea, ito ay western side ng ating bansa, no? Western seaboard. Ito ay hindi lamang nasa Palawan or nasa Zambales. Ang kabuuan ng West Philippine Sea starts from the northernmost province. Ibig sabihin, mula Batanes, Ilocos, Pangasinan, Bataan, Zambales, Mindoro, and Palawan. That's the entirety of West Philippine Sea. Ang napapaloob dito is yung natawag nating exclusive economic zone kung saan according to UNCLOS, ang isang bansa 200 nautical miles measured from its baseline ay merong exclusive economic zone. Subalit hindi lamang ito yung 200 nautical miles exclusive economic zone. No? Ang sinasabi sa administrative order ni dating Pangulong Noynoy Aquino at sa ating Philippine Maritime Zone Stock, ang nakapaloob din dito ang tinatawag nating Luzon Sea, Bajo de Masinloc, and Takalayaan Island Group. So that is the entirety of the West Philippine Sea. And regarding sa tanong na why this matters to us, no? There are three ways no, na pwede nating sagutin ito. First of all, when you talk about food security, it is wrong to think na ang ating West Philippine Sea is only an issue for the military or the Philippine Coast Guard, no? Or even the BFAR. Ito ay may kinalaman sa ordinaryong mga isdang Pilipino. At malaking portion ng ating mga fish catches ay nanggagaling dito sa West Philippine Sea. And then, pangalawa is yung energy security. Kung mababalitaan mo naman, Sir Aljo, no? Meron tayong bagong tuklas na oil field sa Malampaya East na makakapagpalawig ng ating natural gas na pangangailangan para sa ating electricity requirements ng ating bansa. So, this is another most important reason kung bakit kailangan nating ipaglaban ng West Philippine Sea. And third, para sa akin, ang pinakamahalaga sa lahat, Sir Aljo, ang West Philippine Sea ay kailangan nating ipaglaban dahil obligasyon nating lahat ito bilang Pilipino. Kahit pataga Luzon ka, Visayas or Mindanao, pag sinabing West Philippine Sea dahil Pilipino tayo at ito ay sumasalamin sa ating paninindigan bilang isang bansa, the more na dapat nating tindigan ito, utang natin ito sa mga bayaning Pilipino at obligasyon natin ito para sa susunod saling lahi ng Pilipino. Ayan, kasi marami talaga nagtatanong, ano bang kasulukuyang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea, Commodore Tariela, at sa mas malawak na perspektibo, yung epekto nito sa ating soberenya, seguridad, ekonomiya, maging sa ating marine and fisheries resources. Yes. So, ang pinaka-recent update natin, Sir Aljo, no? Noong Friday, naglabas tayo ng press release kung saan ang Philippine Coast Guard sa pag-uutos ng ating commandant ni Admiral Ronnie Hilgavan ay nag-deploy po tayo ng 3 Coast Guard assets at isang aircraft. No? Dahil nabalitaan po natin na mayroon pong malaking bilang ng mga mainstang Pilipino ang pumalaot sa Bajo de Masinloc at na more or less 50 Filipino fishing boats coming from different provinces, from Pangasinan, Zambales, Bataan, and even Mindoro. No? So, ang ginawa po natin, nag-deploy tayo ng Coast Guard assets para siguraduhin po ang kaligtasan ng ating mga maistang Pilipino. Dahil pagdating din po natin doon, ay may 3 naglalakihang China Coast Guard vessels doon na tila binabantayan ang pagkilos ng ating mga kababayan. And pinaka-role niya talaga is to prevent our Filipino fishing boats from getting closer to Bajo de Masinloc. At sa gitna ng mga developments na ito, Commodore J, ano ba ang opisyal na paninindigan ng pamahalaan at ano-ano pa yung mga legal, diplomatic, operational effort na ginagawa ng pamahalaan ng Pilipinas kaugnay po ng West Philippine Sea? Well, ang ating pong mga diplomats, no, sa pamumuno po ni Secretary Tess Lazaro, I know for a fact that we have a very professional and competent diplomat sa kagawaran ng foreign affairs, no, sa kanyang leadership.
They're now pushing for the BCM, bilateral, they're now pushing for the COC. At higit sa lahat, meron din po tayong pakikipag-meeting sa kanila, yung bilateral consultative meeting. At our diplomatic dialogue remains to be open, no? Kapag-usap tayo pagdating sa mga issue na ganitong bagay. And para sa akin, this is a very important thing dahil alam naman natin, in any conflict, talking and dialogue really means a lot, no? Mas mabuti na nakikipag-usap tayo kaysa sa hindi. Opo. At kasabay ng mga isyong ito, Commodore, may kumakalat na misinformation at pati na disinformation. Pati na rin ang mga pro-China trolling online. Ano po epekto nito sa public understanding ng issue at ano ang ginagawa ng pamahalaan para po labanan at may tama ang mga maling impormasyon na ito? Well, alam mo, Sir Aljo, no? Ang issue ng misinformation, trolling, fake news na pinapakalat sa social media has been happening before, no? During the early days of the transparency efforts. But I'm very confident right now na ang ating mga kababayang Pilipino can no longer be swayed. Actually, kung mapapansin mo, Sir Aljo, no? Mas matindi na ang pushback, no? Ng ating mga kababayan pagdating sa issue ng fake news. Especially so if you're a social media influencer or politiko na na tila hindi sumusuporta pagdating sa issue ng West Philippine Sea. You can see the actual social media accounts ng ating mga kababayan na nagpapahayag ng kanilang disappointment and at some point, anger, no? Kapag may mga maling impormasyon sa West Philippine Sea. Sa effort naman ng ating pamahalaan, tuloy pa rin ang pagsasapubliko ng mga maling mga insidente, no? That awaken the sense of patriotism of our Filipino people, and to get the support also of the international community, no? For them to come up with a collective action that would call out the Chinese government for its consistent violation of the international law. At kamakailan po ay naging mainit ang palitan nga ng payag sa pagitan ng ilang Philippine officials, kabilang po kayo, Commodore, at ng Chinese Embassy. Paano po ito nakakapekto sa diskurso ng publiko at sa pagpapaliwanag ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Alam mo, para sa akin, Sir Aljo, naging positive naman ito. Para sa akin, mas maraming Pilipinong nakialam, nakiugnay, nagsalita sa social media, napalawak ang diskurso natin. It became a national issue wherein from all walks of life, hindi lamang middle class, elitista or nasa laylayan ng lipunan ay nakisangkot na, no, sa pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. And for me, it's a very good exercise of our democracy, no, kung saan ang flow ng information has been pretty much consistent and very strong and robust. Ito ay kailangan natin para ma-counter ang mga fake news and disinformation, and at the same time para masukat din natin, no, kung ang issue ng West Philippine Sea is something that would really awaken the sense of patriotism, at ito ay issue ng ating mga kababayang Pilipino. And so far, makikita natin since naging trending talaga ito sa social media, no, alam na natin, no, confident tayo na issue ng West Philippine Sea, hindi na ito katulad dati na parang pwede mo nang isang tabi na lang, pwede mo nang pabayaan na lang. Dahil ang ating mga kababayang Pilipino gising na at patuloy na nakikinig at nagbabantay, how are we going to respond to the issue of Chinese aggression? Opo. Sa inyo pong latest monitoring, ilan hong mga barko ng China ang nandyan po sa karagatang bahagi po ng Pilipinas, West Philippine Sea, pati na mga Chinese militia vessels? Well, right now, Sir Aljo, no, I can only release the data with regard to the BDM as an ongoing operation of the Coast Guard in protecting our fishermen. No? There are 3 China Coast Guard vessels that we are monitoring because of its close proximity sa ating mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc. But definitely, there are still other China Coast Guard, Chinese Maritime Militia that are within our own exclusive economic zone that are illegally present
at nagsisail dito sa ating karagatan. Opo. Panghuli po, ano ang mensaheng nais po ninyong iparating sa mga mamamayan? Lalo-lalo na po dyan po sa mga probinsya tungkol sa West Philippine Sea. Lalo na sa kahalagahan ng tamang impormasyon, pagkakaisa at suporta sa mga hakbang ng pamahalaan, Commodore. Well, Sir Aljo, no? Para sa akin, ang tanging mensahe ko sa ating mga kababayang Pilipino is for us to carry out our patriotic duty in guarding the truth and in spreading the right information in the West Philippine Sea. For more than 3 years already, no, we have been spreading the right information, providing the right references, and also exposing the Chinese aggression. There's no amount of lies and disinformation na makakatalo sa katotohanan ng ipinakalat natin. We just have to make sure that among each one of us, no, we should see ourselves as amplifier of truth. Hindi lamang ito obligasyon ng pamahalaan, hindi ko lamang ito obligasyon bilang spokesperson, hindi lamang ito obligasyon ng media, ito ay obligasyon nating lahat. Pagpakalat ng tamang impormasyon pagdating sa West Philippine Sea. This is the biggest patriotic contribution that you can do and you can provide to the next generation of Filipinos. Maraming salamat, Commodore J. Tariala, Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea. Good morning po. Good morning, sir, at maraming pong salamat. Good morning, thank you. 8:17. ACXL 558. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Narito na ang programang hindi umuurong sa pagtulong sa PCSO. Bagong Pilipinas ang panalo sa kawang gawa at serbisyo. Halina at sabay-sabay nating tutukan ang programang handang umalalay